In this tutorial, I will turn on the multiple currency features. Go to Edit, Transfer, Multiple Currency. Yes, I will use more than one currency. Noted. The home currency is Philippines, so add more currency. Type Philippines. Wait, hindi siya Okay, Philippine peso. Philippine peso is inactive element. Would you like to make it active? Yes. You're about to select a non-US home currency. Once selected, it cannot be changed. Are you sure you want to select a non? Yes. And then, okay. Your company will now close and then reopen. Okay. You have modified the setting of the report, adding this one. Would you like to memorize? No. Do not show this. No. Close, close. Okay, and then we will select the second currency list. Uh, US dollar exchange rate. Edit, currency, edit. Okay, as of today, palagay na natin na as of today, exchange rate is 58.5. Okay. Mm, Hide inactive currency. So, hindi naman natin kailangan yung iba. So, I will make this inactive. Make currency inactive. Euro, make currency inactive. Canadian. So, we have now two currencies, okay, for exchange. Now, ang sample na to, we will select a vendor na US dollar. So again, meron tayo ditong dalawa. Ito na lang gamitin natin, edit. Mm, and then make this a US dollar. So, ganun din naman sa siguro let it show kung anong currency ang ginagamit would be better. Active account, class, currency, add attachment, hindi naman natin kailangan, remove that, move up. This is better. So, alam natin kaagad which currency ang gagamitin. And pili tayo ng isang customer na US dollar din. This one, Agbayani. Hindi ibig sabihin may nakasulat na USDT ay USDT yun, ano? USD yun, ano? Kasi sa pangalan, that's the naming lang. You have to edit it. You need to, yung pangalan lang yan eh. Pwedeng hindi naman nakalagay yung pangalan. So, you need to change the currency here. And then, i-add natin yung currency dito sa customized column. Uh, Currency, add, move up.
Okay. Now we have a USD currency customer. Okay. Pagdating naman sa chart of account, ganun din. Meron tayong US dollar na bank, dollar savings, edit, gawin natin US dollar. Okay. So, meron ng currency dito, i-customize column natin, i-move up natin. Online, hindi naman natin kailangan itong online. Remove that. Attach, hindi naman natin kailangan itong attach. So this is better. Parang ganyan lang. Yan. Ganito lang itsura niyan. Bakit nandiyan pa yung attach? Ah, ni-remove ko na yan. Okay. So, pili pa tayo isa pa. Yung AR. May bangko na tayo. Dalawang AR natin. Tanggalin natin yung isa. Kailangan isa lang. Account at saka may S lang different. Ito, tanggalin natin to. So, ito, i-edit natin. So, okay. Naka-ano na pala siya. Naka-US dollar na pala siya. I think we're ready. Account payable kaya kailangan yata din eh. Bakit naging tatlo to? So, ito ang kailangan natin. Edit. This is already a US dollar. And the two is peso. Ito, mali. Ito, mali. Delete natin to. Okay. Aha. Wala na. Let's see. For now, I think we're ready. So, everything start with hingi tayo ng quotation in US dollar. So, punta tayo sa vendor. Maglagay muna tayo ng pera sa ano, sa bangko. Ah, bakit may asterisk to? I think ang na-delete natin yata is ano yun? Punta tayo ng bank, US dollar. Ah, so, kuha muna tayo ng pera, convert, bili tayo ng dollar. So, exchange banking, ah, transfer fund from BDO, ililipat natin ito sa US dollar, bibili tayo. Okay. So, ano daw ang exchange rate? So, tama na yan. So, magkano ang bibili nating US dollar? Halimbawa is 1,000. Ah, so, ganun po yun, no? So, 1,000, 1,000, 10,000 na tayo. 1,000. So, when you click OK, so what happened is nagkameron ka ng US na $1,000. Eto, galing yan dito sa withdrawal dahil bumili tayo ng galing yan dito. So, magkano based on conversion rate, yung $1,000 is ito yung transaction. 58,500, which is correct. If you check the balance sheet, uh, pagdating sa mga financial statement, isang currency lang ang pinapakita niya. Ikino-convert na niya. So, kahit na dollar to, ang lalabas is 58,500. Okay, mukhang tama naman. So, ngayon, bili tayo ng ticket based on USD. So, ito. So, ano ang conversion rate? Again, ilalagay mo dito. No? Palagay na nating bumaba. No? So, palagay na natin 56.50. Okay? So, again, ang gagamitin natin na
ay travel billable, equivalent amount, palagay na nating 200, no, palagay na nating ano, 2,000. 2,000 US dollar. Lagay mo rito yung tungkol sa ticket, kung ano yon, kung sinong customer yon. Ito, USD, US dollar, and billable. So, reference, again, kahit anong lalabas dun sa papel, date, kung anong lalabas, so tama na. Kung memo, kung anong gusto mong ilagay, pwede. So, equivalent ng 2,000 is 100, in pesos, 113,000. So, save. Okay, so meron kang in order, no? Ngayon, in-inform natin, doon sa 2,000 US, binenta natin siya ng 2,200, para mayroon tayong earning na $200. So, punta tayo sa create invoice, hanapin natin yung customer na yon. Ito yon, si Agbayani as US dollar, and meron daw billable, yes, select mo lahat, check mo yan. So again, pareho ang concept, in description lalabas dito, and then dadalhin mo siya dito sa USD, tama naman. Ito lalagyan mo ng DR para mag-segregate. Kung lahat hindi mo nilalagyan, okay lang. Pero ang mahalaga is pagka na-finalize na yung service invoice ng BIR, yun ang lalagay mo dito. So, palagay na natin DR 001. Nagamit ko na yata yung 001. Palagay mo ng 008. And then yung earning natin dito, ilalagay natin dito, which is usually pipili tayo dito na international, domestic to, ito international, na. Ang kinita natin dito ay US dollar na 200. So, ang pipiliin natin dito is taxable sales para meron tayong 12% of $24. So, ang total bill is tama naman. In dollar, 2,224. In peso, yung maliit na yon. What else? Mukhang everything is in order and save. Okay, basa. Ang PNL is, okay, kinonvert na niya. International, ito yung in peso na kinita. Ito yung previously discussed. Sa balance sheet naman, ganun din. Similar. Nagkameron lang tayo ng receivable na US dollar, kinonvert na niya. This is in peso. Okay. So meron tayong nakapending yung last video natin, yung isang ano na Agbayari. Okay. So US dollar. So halimbawa nagbayad siya ng dollar. Receive payment, dollar, ito yun, 2,000. Binayaran, supplier pala to, so account payable to. Tayo magbabayad. So pwede tayong kung magbabayad tayo ng dollar, hindi ko muna sasagarin, ano. I will give example na nagbayad tayo ng dollar at nagbabayad tayo ng kalahati in peso kung paano. So pag dollar, simple lang, ganito lang, magbayad tayo ng $1,000. Ang kukunin natin ay kukunin natin siya sa dollar natin, sa dollar, this one. Yan, dollar natin. Okay? So, same procedure, the conversion rate, blah, blah, blah. Halimbawa, nagbago ang conversion rate, naging 57. Okay? And then, select, halimbawa, US check. Kung cash, lagay mo na lang cash. You change the currency exchange rate. Yes. Would you like to people to say this rate? Yes, yes. Kasi sabi niya isang araw nagbago na. Usually kasi isang araw isang rate lang.
Pero meron sana akong ipapakita sa inyo kung saan napupunta yung difference ng conversion. Yung tinatawag natin na ano, the different differentiate earning do sa conversion done. Okay, ngayon magbabayad naman tayo in peso yung kalahati. So bill payment again instead na USD, teka, hindi tayo pwedeng lumipat sa peso dahil ah, ano to eh. Ano to eh, ika nga eh. Pag nilipat tayo, mawawala yan. I think hindi yan lalabas eh. Mawawala. Kasi naka-convert, naka-utang siya in dollar eh. So kung babayaran mo siya in peso, I think magkakamera ng conversion. Ah, pwede ba akong gumamit ng, pwede ba akong gumamit ng peso? Ang conversion is ito. So I will pay dollar pa rin. Pwede. Pwede naman pala. So pag nilagay mo yung conversion rate dito as 57 at lumipat ka sa isang peso account, magkakameron ng computation in peso and then pwede mo na siyang bayaran, no? Malinaw naman dito na 57,000 ang ibabayad mo sarado. Select bill and sabihin mo is cash ulit and then pay. Now, tingnan natin kung clear, no? Kung clear. Pagdating sa vendor, wala nang utang, no? Dalawang payment, parehong 1,000. Yung isa in dollar, makikita mo naman dito, yung isa in peso. So that's how you do it, no? Tinanong natin yung sa peso. Yung sa peso, paano niya ba ginawa 'yon? So kinonvert na niya. So expected niya na based on sa exchange rate, yung 57 eh, gumalaw eh, no? So, yun. Kaya siya naka-split kasi may conversion. Tingnan natin kung bakit ano makikita natin sa split. Okay, so may conversion kasi, no? Kaya naka-split. Sa record, in US, tapos kinonvert agad into a peso. So, tama din. Pagdating natin dun sa US dollar naman, tingnan natin, PPI dollar. Wala nang laman kasi eksakto 1,000, 1,000. So, wala nang laman. Pero tama, ano? Nagbayad tayo. Okay. Doon naman tayo sa client natin na nagbayad sa atin ng dollar, no? Nagbayad sa atin ng dollar. So, pag tinawag mo itong Agbayani, ay, sandali. Hindi pa pala payment to. Dito tayo receive payment pala. Receive payment. Pag tinawag mo yung tao na yon na US dollar customer, ah US dollar ang gagamitin nating receivable, hindi ka pwede pumunta dito dahil hindi lalabas yan, no? So tama to, no? Ngayon, tatanungin sa'yo exchange rate. Halimbawa, gumalaw, tumaas, naging 57.5. Okay? So ngayon, alam na niya yung conversion, pero hindi nagbago to. Ang nagbago is yung conversion. Makikita mo sa baba kung magkano ibabayad natin. So, magbabayad tayo, magpartial, kunyari, nagpartial muna siya ng dollar para makita natin, maintindihan natin kung paano ini-encode at magbabayad siya ng kalahati peso. So, nagbayad siya ng 800, palagay na natin 800 in US dollar. So, 800, ha? Wait. Ha? Wala munang conversion. Wala munang conversion. 800. Ang ibig ko sabihin, nagbayad siya ng dollar, pero may conversion kasi kailangan ng QuickBook yung conversion para malaman niya in value kung sakali i-compute doon sa balance sheet kung magkano dapat mag-appear, no? So, paid na to. Okay. So, ganun lang. So, pag tinignan mo yung US dollar, ba't hindi nag-appear? Teka, kasi ang pinili ko yata is undeposited fund eh. Huwag natin piliin yung undeposited fund. Ito. Deposit to undeposited fund. Idiretso natin siya sa dollar bank dito. Yan, then save. Okay, tingnan natin yan. May 800 na tayo.
may 800. So which is tama naman, no? Pag tiningnan natin yung balance sheet, i-convert niya base sa conversion. Tama, 47.5. So base yan sa conversion na tinipe ko, no? Hindi, hindi, hindi. Ang tinigay ko is 57 something eh. So yan no, tama din yan. Okay, and then halimbawa nagbayad siya, dollar account siya pero nagbayad siya in peso. So receive payment, tawagin natin siya ulit. Okay. Tapos yung balance niya is ito, babayaran natin in peso. So, ilagay natin dito 1427. Ano ang conversion ngayon? Palagay na natin 58 na ang conversion. So, magbabayad siya in peso. Papasok ito sa peso account o kaya cheque na peso. Yan, ganyan. So, dito akala mo dollar, pero nakapeso yan sa bangko. So, may conversion na 58. So, meron ditong equivalent in peso, which is true, 82,000 something. So, tingnan natin. Payment. Okay, let's verify. So, tingnan natin, dapat wala na siyang utang, which is true, wala nang utang. Pagka inopen mo, wala na, clear na, walang nakapending na, di ba? Pag may nakapending dyan, akala ng QuickBook may dalawang transaction, pero malinis, lahat wala. Ibig sabihin, applied lahat. So, pag chinik natin na ang balance sheet, ah, tumaas yung peso. Ate, tingnan natin dito kung paano pumasok dun sa peso account. Click natin to, tingnan natin yung peso account. Kung yung conversion ay pumasok, bayad ni, ito. May asterisk, ito. 82,000 pumasok as peso. Okay, I think hindi naman siya mahirap. I hope everybody will use this as a guide para to move around US and peso conversion and encoding. Thank you very much. Bye.